Uy, pasakay naman. Pasakay naman. Uy, uy. Uy, bakit ang bilis mong magmaneho sa sikat ng araw? Sinusubukan mo bang lumipad? Ikaw. Bilisan mo. Masyadong mabilis ka. Ikaw. Mukhang hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo. Sige, lumipad tayo. Ano bang gusto ng mga ito? Alam na niyang darating ito. Ate, baka naiinip na siya. Yung tatay mo, laging paborito siya. Kailangan bang maging napakawalang awa niya? Uy, baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay sa gitna ng daan? Gusto ko lang namang sumakay. Kailangan ba talagang bilisan mo ng ganyan? Magbabayad ako, alam mo. Oh, ano ba? Ako si Li Huiran, pangalawang anak na babae ng pamilya Li sa Jiangzhou. May humahabol sa akin ngayon. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na. Diyos ko. Nahanap ko agad. Ang magiging hipag ko ay cute. Dapat maganda rin ang ate niya. Malapit na sila sa atin. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Bakit nakatayo ka lang dyan? Akala ko may humahabol sa'yo. Bilisan mo. Wag, sandali. Sino ka ba talaga? Anong gusto mo? Ha? Ako si Chen Nan. Nagsasaka ako sa Tianyuan Mountain. Kailangan ko lang ng sakay, papuntang Jiangzhou. Hindi talaga ako nagbibiro sa'yo. May humahabol talaga sa akin. Pwede ka pang umalis ngayon. Aray. Buwisit. Hindi ka ba talaga titigil? Hurry! Hurry! Sige. Aba. Mas mabuting manatili ka sa kotse. Wala kang pakialam dito. Mas mabuting tawagan mo siya. Wala siyang laban sa kanila. Si Xiao Xue ang kampeon sa martial arts ng Jiangzhou. Hoy, kita mo. Kita mo. Anong sinabi ko sa'yo? Kita mo. Ayos ka lang ba? Hindi ko siya kayang talunin. Bilisan mo! Takbo! Zhou Xue. Magkano ang binayad ni Li Huining sa'yo? Doble ang ibabayad ko. Ikaw ba ang nag-uutos sa akin, Lausan? Hanggang dito na lang. Ang kaya nating marating. Oy, pare. Hoy, pwede bang pakawalan mo na siya alang-alang sa akin? Sino ka ba? Lausan, bugbugin mo rin siya? Kung may sama ka ng loob, sa akin mo ibunton. Huwag mo siyang guluhin. Mamamatay ka na nga, nakikialam ka pa? Buwisit. Ayan, ikaw. Sugurin ninyo siya, lahat. Hoy.
Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa'yo? Aray. Aray. Medyo profesional. Aray. Kainis. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Si. Nasaan si Joshua? Nasa tabi mo lang siya, di ba? Ha? Joshua, gising. Gising. Ayos ka lang ba? Iniligtas mo ba kami? Ako, Akala ko wala lang siya, pero ang galing pala ng mga galaw niya. Salamat. Pamilya naman tayo. Hindi na kailangang maging masyadong magalang. Anong ibig mong sabihin, pamilya? Ang panganay na anak ng pamilya Lisa Jiangzhou ay ang kasintahan ko, kaya dapat mo akong tawaging bayaw. Tama. Paano ba pumunta sa inyo? Huy, Ram. Sabi niya, bayaw mo siya at dinala mo talaga siya sa bahay. Kanina lang, kung hindi niya tayo tinulungan, hindi na sana tayo nakauwi. Pero, Ang laki. hindi mo ba naisip na mukha siyang pulubi? Medyo. Hoy, anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Ha, wala. Nasaan ang kapatid mo? Oy, kung ako sa'yo, kalimutan mo na. Si Li Huining at ang pinakamayamang tagapagmana sa Jiangzhou, si Wang Xiao, ay palaging magkasama. Kahit marunong ka ng kung fu, kumpara sa isang mayamang binata tulad niya, hindi ka man lang niya papansinin. May ganoon bang bagay? Totoo ba ang sinabi niya? Malalaman mo kapag nakita mo. Tara na. Oo. Isabit mo dito mismo. Hoy, mag-isabit ka rin ng isa sa gitna doon. Bilisan mo. Ikaw, uminom ka ng tsaa. Sandali lang ito. Hoy, ano ang gusto mo? Tay, hindi ba tinawag ni Lolo ang lahat ngayon para ayusin ang testamento? Para saan ang lahat ng ito? Kalimutan mo na. Biglang sinabi ng matanda na may importanteng bisita ngayon, kaya pinaset up niya ang lahat. Bakit? Bakit ang tagal mo? Paumanhin, Lolo. Naantala ako sa daan. Sinabi ni Lolo sa lahat kagabi. Paano ka naging huli sa ganitong kahalagang bagay? Halatang wala kang pakialam kay Lolo. Kaya ito ang aking kasintahan. Hindi man lang kasing ganda ng hipag ko. Tama ka, ate. Kung hindi dahil sa ilang taong gustong patayin ako, hindi na sana ako pumunta. Di ba, ate? Anong ibig sabihin yan? Talagang hindi ligtas ang daan ngayon. Pero salamat sa kanya, nakatakas kami ni Joshua. Kaya itong probinsyanong ito ang sumira sa plano ko. Ate, ibig kong sabihin, bakit ka magdadala ng kung sino lang sa bahay? Huwag mong sabihin kasama mo itong mabahong pulubi at nakalimutan mo ang oras, tama ba? Sige, nandito naman ang lahat. Iyon ang mahalaga. Malapit na rito ang pinagpipitagang panauhin. Pumasok na tayong lahat. Hoy, sandali. Hoy, makikiraan, ikaw ba si Lolo Li Chang'an? At ikaw ay? Galing ako sa bundok ng Tianyuan, alagad ni Chen Jianghai. Inutusan ako ng master ko na pakasalan si Miss Li. Oh, tama. Ito ang jade pendant na ibinigay sa akin ng master ko. Ang inyong lingkod, Li Chang'an, ay nagbibigay pugay kay sa batang master. Bakit hindi pa dumarating ang pamilya Wang? Mahal, sigurado ka bang darating ngayon si Ginoong Wang para manligaw? Hoy, bakit ka nagmamadali? Tay,
Kahit na, nagpanukala na sa akin si Ginoong Wang at bayad na ang bigay kaya. Tungkol naman sa pagdating niya, para sa panukala formalidad na lang iyon. Hintayin natin hanggang hatiin ni Lolo ang ari-arian, saka hindi pa huli para ipahayag ang masayang balita. Bilis, bilis, bilis! Pasok! Pumasok at umupo. Mula ngayon, maging komportable kayo rito. Aba, hahaha, halika, halika, ikaw. Pakiusap, maupo ka, maupo. Salamat. Loko na talaga ang matanda. Ngayon dapat para sa mahahalagang usapan. Kahit mga hamak na gaya nito ay pinapasok para makapalibre. Hoy, Lolo! Hindi mo ba sinabi na hahatiin natin ang ari-arian ngayon? Bilisan mo! Hatiin mo na! May gagawin pa ako mamaya? Ah, Lolo! Dapat talagang ibigay mo sa akin ang Lee Group. Hahaha, sa'yo na lahat, sa'yo na lahat, at ngayon, aayusin din ni Lolo. Ang kasal mo, Binibini, ito ang napili kong mapapangasawa para sa iyo. Ngayon, kumuha na kayong dalawa ng lisensiya sa kasal. Ano? Lolo, bakit ganyan ang napili mong mapapangasawa para sa akin? Ano? May problema ba? Binata, taga saan ka? Anong hanap buhay ng pamilya mo? Ang pangalan ko ay Chenan mula sa Tianmen Mountain. Lumaki akong nagsasaka sa bundok, kasama ang aking guro. Kaunti lang ang pamilya ko. Isang magsasaka at ulila pa. Ito, pinakapaborito ng matanda ang panganay niyang anak na babae. Kaya paano niya hahayaang ipakasal siya sa isang tulad nito? Lolo, hindi ako pumapayag. Uiting, huwag kang mahirap pakiusapan. Kung mapapangasawa mo si Xiaonan, iyon ang iyong kapalaran. Anong kapalaran? Magsasaka lang siyang mangmang. Lolo, baka naman may sakit ka at nawawala ka na sa sarili. Paano mo naman ako ipakakasal sa isang tulad niya? Hoy, Lolo. Kung ayaw niya, kalimutan na. Pero nagkataong gusto ko. Ang malalaking suso. At isang matambok na puwit, ha. Sobra ka namang magburi. Kita mo to? Ito ang singsing pangkasal na binili ng nobyo ko para sa akin. Ikaw, hampas lupa. Hindi mo kayang bilhin iyan kahit magsaka ka pa buong buhay mo. Anong nobyo? Anong alok? Lolo, pumayag na ako sa alok ni Wang. Kapag nakasal na ako sa pamilya Wang, tiyak na tutulungan ko ang pamilya Lee na umangat. Tapos, tiyak na aangat ang negosyo ng pamilya Lee. Ikaw? Nagpapakatanga ka. Bilisan mong isauli ang mga ito sa pamilya Wang. Ngayon na. Tay, naipadala na ni Wang ang mga alay pangkasal, 200 milyon sa kabuuan. Dagdag pa ang 1 bilyon para sa pamumuhunan. Paano iyan hindi mas mabuti kaysa sa batang iyon? Grabeng katangahan. Ang walang kwentang iyon mula sa pamilya Wang. Paano siya maihahambing kay Xiaoshan? Hindi ko siya pakakasalan. Kung sino man ang may gusto, siya na. Ikaw. Tay, pakiusap, huwag kang magalit. Tay, Mula noong bata pa kami. Kung ano man ang gusto ni Li Huining, lagi siyang pinagbibigyan ni Lolo. Pero ngayon, kakaibang matigas ang ulo ni Lolo. Baka hindi si Li Huining ang paborito ni Lolo, kundi ang nobya ni Chen Lan. Totoo ba talaga? Baka pwede akong sumugal. Lolo, dahil ayaw magpakasal ng ate ko, ako na ang magpapakasal sa kanya. Kita mo, may magandang panlasa ang hipag ko. nakakatawa ka. Bakit ka nakikialam? Kung ikakasal si Li Huining sa kumpanya ng pamilya Wang, mapupunta sa kanya ang lahat at wala nang takas ang ating buong pamilya. Tay, hindi ako nagloloko. Naniniwala ka bang ang pagpakasal kay Chenan ang tanging pagkakataon ng pamilya natin? Oy, Yunhai, kumalma ka. Iniligtas lang ng bata ang karangalan ng matanda. Ang pagpapakasal ni Huiran kay Chenan ay tumutupad sa kasunduan. Ang pagpapakasal ni Huining kay Wang Xiao ay mag-aangat sa ating pamilya. 1 putok, 2 ibon, dobleng saya. Di ba ang galing? Tama. Makatwiran ang sinabi ni Yunshan. Xiaonan, hindi mo kailangang pahirapan ang dalawang ito. Sino sa kanila ang gusto mo? Kahit na mawalan ako ng buhay, gagawin kong mangyari ang kasal na ito para sa iyo. Hoy, matanda. Uulitin ko. Gusto ko. Malalaking suso at malaking puwet. Ha. Walang hiya ka. Mahimik ka. Masyado akong naging maluwag sa iyo. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito sinamantala. Pagsisisihan mo ito. Huiran, mabait, go.
Kumuha na kayong dalawa ng sertipiko ng kasal ngayon. Hindi ako makapaniwala na hindi pa ako nagkajowa. At ngayon ikakasal ako sa lalaking kakilala ko pa lang nang wala pang kalahating araw. Ang villa sa Yulong Bay, inililipat ko ito sa inyong dalawa bilang inyong tahanan. Lolo, hindi mo ba ipinangako sa akin ang villa na iyon? Bakit mo ibibigay iyon sa basurero at sa mabahong pulubi na ito? Iyon ay ang bahay kasal na inihanda ko para kay Chen-nan. Lolo, alam mo ba kung ano ang Yulong Bay? Ang mga taong nakatira doon ay mga kilalang tao sa Jiangzhou. Kung lilipat ako, sa mga kakayahan ko, makakakuha ako ng maraming koneksyon para sa pamilya Lee. Ibinigay mo pa sa hangal na iyan. Ano ang magagawa niya kundi ang mangalkal ng aking mga basura? Hindi ba iyon ay lubos na sayang? Desidido na ako. Huwag ka nang magsalita Naku, Lolo, talagang nagkakaulyanin ka na. tungkol sa pamamahagi ng estate. Pagkatapos na magpakasal ng opisyal sina Chen-nan at Huiran, isusulat kong muli ang testamento. Tatay, ihatid nyo si Lolo upang makapagpahinga. Bilisan nyo. Nan, ito na ang bahay mo ngayon. Ipalagay mong sarili mong bahay, aakyat ako sa itaas, at magpapahinga sandali. Sige, maupo po kayo. Maupo po kayo. Tara na. Lolo, Hindi maganda ang kalusugan mo. Kailangan mong magpahinga. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang sa akin. ako. Kalimutan mo na, itatanong ko na lang ang tungkol sa pamilya Chen sa ibang pagkakataon. Li Huiran, huwag kang magyabang. Sa tingin mo ba na ang pagkuha ng sirasirang bahay ay makapagbabago ng iyong kapalaran? Mangarap ka na lang. Si Lolo ay nalilito lang sandali. Naaawa lang siya sa iyo. Kaya hinahayaan kanyang pulutin ang mga itinapon ko. At ikaw, duwag na talunan. At ikaw, probinsyano, talagang bagay kayo. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya Wang at naging batang senyora, ni hindi kayo karapat-dapat na magdala ng aking sapatos. Li Hui, huwag mong subukan. Matagal na kitang tinitiis. Titiisin mo. Mapalad ka ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal ang pagtitiis mo. Hoy, kayong dalawang magkapatid na babae. Bakit kayo nag-aaway? Tigilan mo na ang kalokohan. Si Li Huining ay binubuli si Huiran mula pagkabata. Dahil hindi pa ito ang pinakamalala, wala ka bang ideya? Dito ka na matutulog sa amin ngayong gabi. Tara na. Tara na. Ano? Pwede bang ipakto? Nagugutom ako. Hindi ko inakala na si Li Huiran, na sobrang malamig sa labas, ay ganito pala kababae sa puso. Uy, Huwag kang gumalaw. Putsara. Chinelas. Ha? Uy, anong ginagawa mo? Chinelas ko ba to? Nasaan ang akin? Sa ngayon, hindi ako nakabili para sa'yo. Di nakapaa ako. Ha? Simulan natin sa akin. Huwag kang gumalaw. Hoy, Maligo ka muna. Buong araw kang abala sa labas. Anong ginagawa mo? saan ang banyo? Anong ginagawa mo? Hindi ko mahanap. Doon ba o doon? Ha? Saan? Sa ikalawang palapag. Uy, napakatahimik. Ang pula ng mukha mo. Huwag mong sabihin na gusto mo akong panooring maligo. Sino bang gustong manood sa'yo habang naliligo?
Galing ka sa bundok pero ang bango mo pa rin. Uy, alam kong gusto mo na yan. Pero kagaling mo lang, bakit sabik na sabik ka? Kalokohan. Sagutin mo ang tawag para sa akin. Sabihin mong wala ako. Huiran, sa wakas, sinagot mo na ang tawag ko. May handaan mamaya. Gusto kong sumama ka sa akin. Nagpapahinga ang asawa ko. Sino ka ba? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Huiran? Uy, naligo na ako. Maghabol ka ng ibang babae. Paano mo nalamang hinahabol niya ako? Ang ganda mo, may ilang lalaking may magandang panlasa na umaaligid sa'yo, hindi nakakagulat. Laketero. Maliligo na ako. Umalis ka. Chennan. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang nasa banyo ang mga gamit mo? 3 taon ko nang suot yan, itapon mo na lang para sakin. Ako. Ikaw na ang magtapon. Nobya na kita, ano naman kung itapon mo ang salawal ko? Pwede bang magkaroon ka ng konting delikadesa? Pero sinabi mo ngayon na pakakasalan mo ako. Di ba? Ako. Hindi pa ako handa. Sa totoo lang, alam ko nang pakakasalan mo ako. Para lang gamitin mo ako para makuha ang pagsang-ayon ng matanda. Para mabuhay muli ang kumpanya mo. Tama ba ako? Kung itutuloy mo ang kasal, makukuha ko ang pagsang-ayon ni Lolo. Makukuha ng bawat isa ang kailangan niya. Hindi ba iyon patas? Medyo prangka ka naman. Kaya lahat ng reaksyong iyon kanina ay bahagi ng pag-arte. Kung anong iniisip mo. Kung kailangan mo, kaya kong gampanan ang mga tungkulin ko bilang asawa. Naku. Hindi na kailangan. Halatang matalino ka rin. Mula ngayon, magiging mag-asawa lang tayo sa pangalan, walang pakikialam. Mamuhay ka sa paraan mo, at ako, sa paraan ko. Malinaw at payak, mabuti para sa lahat. Di ba? Hindi siya yung inakala ko. Hoy, bakit mo ako hinila sa kama ng maaga? Para kunan ka ng damit. 2 damit? Anong ginagawa mo? Hindi ako kumakain. Ikaw na naman. Anong nangyari? Ako.
Wala na akong pakialam. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Dito ka lang. Kailangan natin siyang mahanap agad. Ay naku, sa lahat ng pagkakataon, ngayon pa, ginagawa mo pa rin. Hindi ako. May salamin ka ba? Shennan, baka dapat tayong maghiwalay. Kung hindi, mamamatay ka rin. Ayos lang. Magtiwala ka sa akin. Shennan, Huwag kang gumalaw. Tinatapos ko na lang. Huwag kang pupunta kahit saan. Nabigo ang misyon. Ano? Kailangan kong umatras. Ang taong yon. Napakalakas niya. Dapat baligtad yan. Tatanungin kita. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa'yo dito? Ah, Hoy, yung ate, tama ba? Ano ba? Gaya ng inaasahan, yung probinsyano na naman. Hindi mo kailangang magsalita. Sasabihin ko lang sa'yo. Silihwiran ang asawa ko. Kung ayaw mong mamatay ng masakit, umatras ka na lang. Kung hindi, magsisimula na akong lumaban. Tune na. Ayos ka lang ba? Nalutas na ba? Hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng napakaraming kaaway. Kung hindi dahil sa akin, ang asawa mo, wala ka na sana ngayon. Babawi ako sa'yo. Paano mo ako babayaran? Ha? Ganyan mo ako babayaran? Napilipit ang bukong-bukong ko. Pasensya na, hindi ko napansin na masakit pa ang bukong-bukong mo. Uy, hindi mo ba sinabi na may mga mamamatay tao? Kayong dalawa?
Bakit kayo nagyakapan? Aray, napilipit ang bukong-bukong ko. Napilipit ang bukong-bukong mo? Ayos ka lang ba? Huwiran. Yung mamamatay tao kanina. Inasikaso na ni Chen Nan yun. Iniligtas niya ako ulit. Huwag mong sabihin na si Li Huining na naman. Buwisit. Kung iisipin, wala nang iba kundi siya. Uy, kayong dalawa. Ah, ito ang cellphone niya. Gamitin mo itong cellphone para alamin. Oo nga pala. Pinicturan ko yung lalaki. Baka may mahukay kang tungkol sa lalaking ito. Dahil sa peklat sa mukha niya, siya si Tianxia, ang nangungunang mamamatay tao sa Dark King list. Inalis mo si Tianxia? Ganun na lang? Hindi mo ba inusisa ang pinagmulan ng mura mong asawa? Tiningnan ko. Magsasaka lang siya. Tara, balik muna tayo sa opisina. Aray, Ang likod ko. hindi mo ba ako tutulungan? Ibaba mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Namamaga ang paa mo, parang paa ng baboy, paano ka lalakad? Hoy! Hindi pa ako nakakasakay sa kotse. Hintayin mo ako. Sabi ng matanda, may isang taong importante na naghahanap ng taga Tianyuan, taga bundok. Gusto niya na tumulong din tayong maghanap. Hindi, malaki ang Jiangcheng. Ang paghahanap ng isang tao ay parang maghanap ng karayom sa dayami. Haay, buwisit. Sapul! Bigo na naman ang mga taong pinadala ko para harapin si Li Huiran. Kasalanan ng fiancé niya ang pagkasira ng plano ko. Nakakatawa. Taga-bundok lang siya. Kahapon lang siya nagpakita sa bahay ko. Parang pulubi ang suot. Huwag mong maliitin ang tao, buwisit. Paano kung dalubhasa pala siya? Taga-bundok lang na may alam sa kung fu. Mahal, kailangan mo akong tulungan. Kung hindi, mawawala ang lahat ng kayamanan ng pamilya ko. Pero may isang kondisyon. Ngayong gabi, kailangan mong manatili sa akin. Hindi pa ako nakagawa nito dati. So, mananatili ka ba o hindi? Kung hindi, maghahanap ako ng iba. Oy, Tiyo, puntahan mo yan. Opo, binatang Ginoo. Chen Nan, ibaba mo ako ngayon. Nakikita tayo ng lahat. Ay, Buisit, hindi ba iyon ang amo? Tumigil ka sa pagtitig. Kung tititig ka pa, babawasan ng amo mo ang sweldo mo. Tingnan ko nga. Aray. Nalinsad. Huwag kang gumalaw. ha, Kumusta? Subukan mong igalaw. mas mabuti na. Hindi mo kailangang ipagsapalaran ang buhay mo para protektahan ako. Sa wakas, may asawa na ako. Hindi ko siya pwedeng mawala bago pa tayo ikasal. Sinong nagsabing asawa mo ako? Ang amo. Wala siya dito. Wala ang amo dito. Pero hindi ba nandito siya? Kung Hao, anong ginagawa mo dito? Huiran, alam kong malapit ng mabangkarote ang Huamei. Inaapi ka na naman ng ate mo. Ngayon, ito na ang eksaktong oras na kailangan mo ako. Hay naku! Laging bukas ang mga bisig ko para sa iyo. Layas,
Oy! Wag! Umaasa lang ba ang ate mo kay Wang Yu? Pero sa akin, wala si Wang Yu. Kahit ang tatay niya ay wala kumpara sa akin. Basta maging nobya ko, tutulungan kita. Layas. Kung ganyan ka magsalita, masasaktan ako ng husto. Kapag nagalit ako, ipapakansel ako sa tatay ko ang order ng Huang Hao at Huamei. Wang Hao, ang order na iyon ay lehitimong napanalunan ng Huamei sa subasta. Hindi ito para sa mga laro mo. Sinusunod ako ng tatay ko. Kung hindi ka pumayag na maging nobya ko ngayon, di mababang karote ang Huamei. Matigas pa rin ang ulo mo. Huiran, maging nobya ka na. Uy, alam mo, hindi ako katulad nila. Ikaw lang ang gusto ko. Kung hindi ka pumayag, mamamatay ako. Uy, pre, sa panliligaw. Hindi ganyan ang paraan. Sino? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang punto, ako ang numero 1 mahimalang doktor sa Jiangzhou. Hindi gagana ang ganyang panliligaw. Tingnan mong mabuti. Isang beses ko lang ipapakita. Uy, Ran. Alam kong malapit ng mabangkarote ang Huamei, at ikaw na naman ang pinupuntirya. Ngayon, ito na ang mismong oras na kailangan mo ako. Sige na, Sinta. Ang mga bisig ko ay naghihintay sa iyo. Oh. Ha? Well, Ano ba? nakuha mo? Ano ba? Hindi ba ito ang sinabi ko sa'yo kanina? Oo. Hoy, pare, maghanap ka na lang ng iba. Marami pang isda sa karagatan. Hindi na kita ihahatid. Pare, naligo na ako. Maghanap ka ng ibang babae. Naalala ko na, ang hipag mo ang sumagot sa telepono kagabi, di ba? Hoy, matalino ka rin pala. Ha? Naalala ko. Hahaha. Hoy, Habulin mo siya. uy, kamahalan, ang astig ng salamin na ito. Pwede bang akin na lang? Ibinigay ko sa'yo, kaya hindi mo na ako masusuntok ngayon. Ah, Eddie, ayoko na. Saan ka pupunta? Ang emperador ay napakamasunurin. Paano ko kayang saktan ka? Tara na. Gusto ka ng tatay mo sa bahay para sa hapunan? Ano? Gusto mo bang ihatid kita? Ah, hindi. Layas, alis. Kita mo? Inayos ko na ang isa pang problema mo. Kung hindi ka magiging asawa ko, wala ka ng dahilan, di ba, Manya ka. See? Eddie, gawin mo na ang gusto mo. Aalis na ang manyak. Hoy, saan ka nagmamadali? May mga personal akong dapat asikasuhin. Ligtas ka dito, yan lang ang mahalaga. Personal na bagay? Ano ang itinatago mo? Kanina mo sinabing ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Anak, Xiaonan, bakit ka biglang pumunta? Halika, umupo ka. sige. Ginagalit ka ba ni Huiran? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Kakausapin ko siya. Hindi po. Mabait si Huiran. Pumunta ako rito para may itanong sa'yo. Ha? Ano yon? Sabihin mo. Pakinggan kita. Noong bumaba ako mula sa bundok, sinabi ng guro na alam mo ang pinagmulan ko. Gusto ko lang itanong sa'yo. Sino ba talaga ang mga magulang ko? Xiaonan, alam ko nga ang pinagmulan mo. Kaya lang,
Kaya lang ano, Yun lang kasi. Magulo ito. Alam mo, mas mabuting hindi mo na lang malaman. Ginoo, kailangan ko pong malaman ito. Huwag mo akong paasahin. Sabihin mo na. Sandali lang. Lumaki ka na. Panahon na para makita mo sila. Ginoo? Ito ang... Ito ang mga magulang mo. 20 taon na ang lumipas. Nasa Yegia Village ang kanilang mga plake. May iniwan sila para sa iyo. Pumunta ka? Puntahan mo sila. Tay. Nanay. Unang beses ko kayong dalawin. Naging masamang anak ako. Pero kung may masisisi ka, sisihin mo ang guro ko. Mula ngayon, bawat taon, kaya ito pala ang sinabi ng matanda na iniwan ni nanay at tatay para sa akin. Nasaan ang mga gamit? Hinahanap mo ba ito? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang patay ay hindi na kailangang malaman iyon. Ang mga tagalungsod talaga, walang kwenta magsalita. Patayin ako? Kaya mo ba? Bata, sa lahat ng mga taon, ikaw ang unang nangahas na hamunin ako ng ganyan. Sino ka ba talaga? Noon, kailangang tawagin ako ng mga magulang mo nang may paggalang na ika-4 na tiyo. Mas matanda ako sa'yo. Bata, masyado ka pang bata. Isang salita ko lang, malalagay ka sa matinding kaguluhan. Ha ha ha, pero normal lang iyon. Sa lahat ng mga taon, walang nakakita sa akin sa aking kasukdulan. Ngayon, makikita mo ito. Isang karangalan para sa'yo. Hoy! Namamatay ang kontrabida sa sobrang daldal. Ganyan talaga sa mga maikling drama. Anak ko, yanan. Kapag nakita mo ito, siguradong malaki ka na, di ba? Sa kasamaang palad. Hinding-hindi ko na makikita ang paglaki mo. Anak, gusto kong lagi mong protektahan ang sarili mo. Mag-ingat ka sa pamilyang Wang sa Jiangzhou. Malamang na may kinalaman ang mga Wang sa pagbagsak ng ating pamilya. Ang utak sa likod nito ay napakamakapangyarihan. Ang tanging pag-asa ko ay ikaw, na nakatakas. Hindi mo hahayaan na bulagin ka ng galit. At hindi mo hahanapin ang pinagmulan ng gulo. Lumaki kang ligtas at malusog. Ginang, may nangyaring kakilakilabot. Ilayo mo ang anak ko. Opo. Kaya, ang pangalan ko ay Yenan. Teka. Inatake mo ako mula sa likod? Hindi iyan patas na panalo. Sa edad mo, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung masama ka, aminin mo na lang.
Ah. Naging pabaya ako, kaya hindi kita napatay. Pero baka hindi ganoon kaswerte ang kasintahan mo. Ha ha ha. Huiran. Ang asawa mo ay talagang may kakayahan. Inaayos pa nga niya ang buhay ko. Kaya kitang protektahan nang wala siya. Ginoong Chengnan ay talagang mabuti. Nandito ako para pabagsakin ka. Kapatid ko, sumuko ka na. Ang hari na ang nagsalita. Walang sino man sa buong Jiangzhou ang maglalakas loob na makipagsosyo sa Huamei. Ikaw, maghintay ka na lang na malugi. Li Huining, bukod sa pananaksak sa likod, ano pa bang magagawa mo? May impluensya talaga ang pamilyang Wang sa Jiangzhou. Ngunit kahit na ang mga kumpanya dito ay hindi makikipagsosyo sa Huamei, mayroon pa akong ibang mga kliyente. Ibang kliyente? Ibig mong sabihin, ang Tenglong Group? Sayang, si Master Wang ay barkada ng mga bigatin sa Tenglong Group. Isang salita lang ang kailangan at hinding-hindi siya makikipagtulungan sa iyo. Li Huining, kung may lakas ka ng loob, lumaban ka sa akin ng patas. Laban? Bakit? Kaya mo akong talunin? Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para bigyan ka ng pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang mga bahagi ng Huamei, tapos lumuhod ka at magmakaawa ng maayos. Kung mapapasaya mo ako, baka payagan pa kitang mabuhay ng kaunti pa. Sa panaginip mo, Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Kapatid ko. Pumasok kayo rito. Ha ha ha. Itong kapatid mo ay nakakagigil. Ha? Kung susubukan mong hawakan si Huiran, wala kang pagkakataon. Magandang binti. Sayang, mahina. Ha? Xiao San. Tawagin si Chengnan, hindi ko siya kaya. Hahaha. Sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa rin ang probinsyanong iyon? Malamang, mas malala pa ang lagay niya kaysa sa inyo. Anong sabi mo? Nagpadala na ang hari ng isang ekspertong nasa antas ng Grandmaster para patayin ang probinsyanong iyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Grandmaster? Grandmaster. 10 lang sila sa buong Jiangzhou. Takot na takot ako. Imposible. Hindi siya mamamatay. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi mo isusuko ang Grupo Huamei, ipapadala kita upang maging katuwang ng probinsyanong iyon. Anong sabi mo? Nakapagpasya ka na ba? Kung ganoon, pirmahan mo. Matagal ko nang gustong suntukin ka. Nangahas ka bang saktan ako? Whitey, patayin mo siya. Napakaganda ng kapatid mo. Hindi ka ba tututol kung magsasaya ako sa kanya bago siya mamatay? Sige lang, kung mas magaspang, mas mabuti. Ha ha ha. Hooray! Bitawan mo ako. Lumayo ka. Paano nangyari yan? Naalala ko noong huli binalaan kita. Nagpadala ang emperador ng isang grandmaster na mandirigma. Ikaw, paano mo nagawa yan? Ibig mong sabihin yung matandang tanga, hindi niya kaya ang isang tama. Whitey, bilis, bilis. Alisin mo itong probinsyano para sa akin. Bilis? Chengnan, mag-ingat. Pre, kaya mo bang tumanggap ng suntok?
May mga kakayahan ka. Hindi mo rin kaya ang suntok. Sa susunod, gumastos ka ng mas maraming pera, at humanap ka ng mas matigas na tao. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Kung lalapit ka pa, gagawin ko. Bakit hindi ka nalang makinig? Nan, huwag. Miyembro pa rin siya ng pamilya Lee. Hindi siya maaaring mamatay dito ng walang dahilan. Huiran, okay ka lang ba? Buhay ka, buhay ka. Okay, kita mo. Ayos lang ako. Ubo? 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 Pasensya na. Hindi ko napigilan. Shwe, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ako mamamatay. Oo nga pala, ano ang gagawin natin sa babaeng ito? Hindi natin basta hahayaan na magwala siya, di ba? Isuko siya sa pamilya. Gusto kong malaman ng pamilya ang ginawa niya. Pagkatapos, bawiin ni Lolo ang kapangyarihan ni Tio. Iyon ang pinakamabuting parusa para sa kanila. Ma'am, makinig ka sa asawa mo at yayaman ka. Li Huifeng, walang hiya ka. Lolo, hindi ko ginawa iyon. Li Huining, napakasama mo naman. Para makipaglaban sa yaman ng pamilya, paulit-ulit mo kaming sinubukang patayin. Huiran, baliw ka talaga. Yunhai, huminahon ka. Bata pa si Huining. Hindi niya alam ang hangganan niya. Saka, maayos naman si Huiren, di ba? Huining, humingi ka na ng tawad sa kapatid mo. Luhot. Ang aming pamilyang Lee ay laging nangangailangan ng pagkakaisa at magtulungan. Ngunit tingnan mo ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa mo. Paano mo nagawang saktan ng sarili mong kapatid? Pamilya tayong lahat. Tama nga, sa pagkakataong ito, iniisip ko kung hahawakan ito mismo ng matanda o ipapadala siya palayo. Chen Nan, ano sa tingin mo? Paano natin sila haharapin? Mahal na Ginoo, ang mga usapin ng pamilyang Lee ay nasa iyo pa rin ang desisyon. Gawin mo sila ayon sa iyong kagustuhan. Mabuti, kung gayon, susundin natin ang mga tuntunin ng pamilyang Lee. Li Huining, na may balak ding saktan ang mga miyembro ng pamilya, nagkasala ng parehong krimen. Aalisin sa talaan ng pamilya, kukuning lahat ang mga ari-arian ng pamilyang Lee. At sa 3 henerasyon, walang sinuman ang maaaring tumuntong sa pamilyang Lee. Yan, ikaw ang pinakamapagpalayaw sa akin noon, di ba? Hindi mo kami pwedeng palayasin. Anong karapatan mo? Tatay, nakagawa lang si Huiying ng katangahan. Hindi niya karapat-dapat iyon. Anong karapatan mo? Dahil si Huiran ay ipinagkasundo kay Chen Nan. Kung may mangyari kay Huiran, paano ko haharapin si Chen Nan? Ano ang pinagmula ni Chen Nan? Bakit mataas ang tingin ng matanda sa kanya? Eksakto. Hindi ba taga-bundok lang siya? At napakabata pa. Ano kaya ang kinalaman niya sa matanda? Lolo, Chen Nan, isang hamak na taga-bundok lang siya at ipinagtatanggol mo pa rin siya. At ngayon, pinalalayas mo ang aming buong pamilya. Tatay, para kang ibang tao, tumanggi lang si Huiying sa nakatakdang kasal. Hindi iyon dahilan para puntiryahin kami, di ba? Tahimik. Chen Nan, siya ang binatang Panginoon ng pamilyang Lee. Tatay, tama pa ba ang isip mo? Itong batang walang hiya. Paano siya? Tahimik. Noon, kung hindi tayo tinustusan ng mga magulang ni Chen Nan, sa tingin mo, magkakaroon ka ba ng lahat ng ito ngayon? Noon, pinagbigyan ko kayo noon dahil si Huining ay nakatakda sa binatang Panginoon. Ngunit, naging bulag kayo at tumanggi. Buti na lang, pinili ni Chen Nan si Huiran upang maging mapapangasawa niya. Kaya mula ngayon, ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Lee ay mapupunta kay Huiran. Ying, hindi ko ito tatanggapin. Talagang pinatay ng salbahing iyon ang isa sa mga tauhan ni Ginoong Wang ngayon. Hindi ka ba natatakot na habulin ka ni Ginoong Wang dahil dito? Sasabihin ko sa iyo, kahit na si Wang Yu mismo ang pumunta ngayon, haharapin ko pa rin. Sino ka ba talaga? At napakayabang mo? Isa siya sa mga tauhan ko. Anong karapatan mong parusahan siya?
Mula kailan ka may karapatang magpasya? Wang bata, ngayon ay pulong pamilya ng mga Lee. Ano ang ginagawa mo dito? Nandito ka na sa wakas. Kung hindi ka dumating, namatay na ako sa takot. Huwag kang matakot, mahal. Ayan, nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Matandang Lee, sabi mo lang na itatakwil mo si Huining? Masyado kang may kinikilingan, di ba? Masyado ka nang lumayo. Ang mga usapin ng pamilya Lee ay hindi pakialam ng mga Wang. Paano kung ipilit kong makialam? Si Huining ang aking katipan, iyon lang ang dahilan kung bakit kita nirerespeto. Kaya, matanda, wala ka bang katuwiran? Naglabas ako ng pagbabawal sa kalakalan sa buong Jiangzhou. Ang inyong pamilyang Lee, maghintay ka lang. Pagbabawal sa kalakalan? Binatang Wang, hindi ba yun masyadong labis? Ang pamilyang Wang na ito ang nakibahagi sa masaker sa pamilyang Ye, di ba? Wang bata, ang mga pamilyang Lee at Wang ay hindi kailanman nakikialam sa isa't isa. Talaga bang? Magiging ganito ka kawalang katwiran? Ano? May problema ka? Kung ayaw mo, papatayin mo ba ako? Sige, sige. Haha. Masamang balita, Ginoo, lahat ng mga kasosyo natin sa grupo at mga sangay ay kinakansela ang kanilang mga kontrata. May nagmamaniobra sa mga stock ng grupo. Bumaba na ito ng 1/4. Ang grupo ay may deficit na hindi bababa sa 2 bilyong dolyar. Ano? Sobra na ang pamilya Wang ninyo. Kasuklam-suklam. Walang hiya. Matandang Lee, tigilan mo na ang walang kwentang satsat. Sa edad mong iyan, hindi ko na dapat ituro sa'yo na ang pinakamalakas ang nabubuhay. Di ba? Sinabi ko na sa'yo noon, hindi mo kayang talunin ang pamilya Wang. Pero anong ginawa mo? Kailangan mo pa bang kalabanin ako? Oo nga, ngayon, tingnan mo ang nangyari at ngayon, pinalalayas nila ang buong pamilya natin. Tatay, hindi na makakatulong ang tawagin mo akong tatay ngayon. Ikaw nagago? Paano ako nakapagpalaki ng isang taksil na tanga? Talagang tapos na tayo ngayon. Ang presyo ng mga bahagi ay bumagsak ng husto kung hindi natin ito maiayos. Ang mga bahaging hawak natin ay magiging wala ng halaga. Bakit ka nataranta? Kahit na napakalakas ng pamilya Wang. Pero ang pamilya Lee ay nasa negosyo ng mga dekada, laging may paraan. Paraan? Madali kang magsalita. Ano pa bang mga pagpipilian natin? Dati, aling pamilya ang nakaligtas sa pinagbawalan ng mga Wang? Malapit nang mabangkarote ang pamilya Lee. Halimaw, wala kaming kinalaman sa pagpigil kay Lee Huining. Maawa ka naman. Inosente kami. Tama. Kamahalan, maawa kayo sa amin. Aray. Kaawaan ka? Ha! ESK. Siye, tulungan mo akong pabagsakin itong taga-probinsya at aalisin ko ang pagbabawal. Mr. Wang, huwag kang magbiro ng ganyan. Sasabihin ko lang ito ng isang beses. Binigyan ka ni Mr. Wang ng pagkakataon, mas mabuting samantalahin mo. Hey, Mr. Wang, dahil mahilig na mahilig kang gumamit ng kamao, bakit hindi mo subukan sa sarili mo? Bakit mo pinipilit ang iba? Sa tingin mo matigas ka? Ito ang totoo. Ano bang silbi ng pagiging matigas? Sa larong ito, ang mahalaga ay pinagmulan at katayuan ng pamilya. Naintindihan mo ba? Ikaw na walang modo. Ganoon ba? Hoy, ang kapal ng mukha mo. Shenlan, ano bang ginagawa mo? Pakinggan mo ako. Kung mangahas kang galawin si Mr. Wang, Masasaktan mo ang pamilya naming Lee. Naniniwala ang lahat ng mga Chen na gagawin mo. Pero kung patayin mo si Mr. Wang, sisingilin nila tayo. Lolo. Kayong mga walang paninindigan. Kung mawala ang deal, makakahanap tayo ng iba. Hindi natin kailangang magmakaawa sa mga Wang para mabuhay. Kung gagalaw ka, manindigan ka. Wala kang alam. Ang mang-insulto sa mga Wang ay hindi natatapos ng maayos. Gusto mo bang madamay kami sa'yo? Bakit kayong mga Lee ay mga duwag na aso? Sino ang nagsabi sa inyo na ang mga Wang lang ang makakapagbigay sa inyo ng mga ito? Diyos ko! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ano ka ba talaga? Anong lakas mo? Hindi ka naniniwala sa akin. Sinong nagsasabing walang lakas ang pare ko?
Kayo? Ikaw? Oh. Ikaw? Si Huang Hao. Hindi ba ito ang batang amo ng pamilya Huang? Ang pamilya Huang ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Jiangzhou. Anong ginagawa niya dito? How? Anong ginagawa mo dito? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang masyadong pamilyar sa akin. Hindi tayo malapit. Ikaw. Mula ngayon, ang pamilya Huang ay handang pumasok sa isang pangmatagalang at malalim na pakikipagtulungan sa pamilya Li. Ano to? Ito ba ang mga kontrata? Ito. Lahat ito ay mga pangunahing kontrata. Ang pamilya Huang ay talagang handang ipaupa ang lahat ng ito sa atin, ang pamilya Li. Mabuti? Mabuti. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin ito? Nagtanong ka ba sa tatay mo? Pumayag ba ang tatay mo? Halata naman. Maglalakas loob ba akong gawin ito kung hindi pumayag ang tatay ko? Sabi ng tatay ko, kami raw ang gagawa ng isang malaking bagyo. Mula ngayon, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa iyo. Tapos na ako sa lahat ng masasamang puwersa. At wawasakin ko ang mga bastardong iyon. Hoy, ang bilis mong dumating. Siyempre, nang matanggap ko ang mensahe ni Kuya, hindi ko man lang hinawakan ng pagkain kakahain pa lang. Dali-dali akong pumunta para kunin ang mga ito. Si Huang Hao? Sinasadya mo bang guluhin ako? Eh ano? Lahat ng may kinalaman sa kuya ko ay malaking bagay. Hindi! Tigil! Tinatawag mong amo ang probinsyanong ito? Kuya Zhang, inihiya mo ang mga dakilang pamilya ng Jiangzhou. Siya ang nobyo ni Li Huiran. Hindi ka ba nanligaw kay Li Huiran ng ilang buwan? Tuta ka na ba niya? Tigilan mo na ang kalokohan mo. Magbibiro ba ako sa hipag ko? Ang kuya ko, gwapo at maporma, puno ng alindog. Ang paghanga ko sa kanya ay parang isang walang katapusang ilog. Yusko, Tanging isang lalaking kasing husay niya ang karapat-dapat sa hipag ko. Sinisikap mo bang pag-awayin kaming magkapatid? Magkano? Teka, noon, bata pa ang isip ko. Hoy, pero sa ngayon, wala akong iba kundi respeto sa hipag ko. Talagang wala nang iba pa. si. Si? Pwede bang maghintay muna kayong dalawa? Hintayin ninyo. Hoy, sandali. Wang Dasyo, sino ang nagsabing pwede kang umalis? Ano pa bang gusto mo? Hemp. Ah, Ha ha ha. Mawawala na yan bukas. Itinuro sa akin ni Kuya ang galaw na to, astig. Oh, Chennan. Gusto mo bang mamatay? Saktan mo ako at babayaran mo yan. Ginoong Wang, ikaw ang hinihintay ko ang pamilyang Wang. Huang Hao, anong magagawa ko para sa inyo? Itali mo yan. Amo, parang hindi tama ito. Pero ang pamilya Wang ang talagang nagpapatakbo sa Jiangzhou, di ba? Hoy, hindi. Nangahas kang tapusin ang lahi ng Wang. At natatakot ka sa kanila? Ha? Hinahanap mo to, anak ng puta. Babayaran kayong lahat nito. Maghintay ka lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Aray. Hoy, bumalik ka. At sabihin mo sa patriarka ng pamilya Wang, kung gusto niyang iligtas ang anak niya, mas mabuting siya mismo ang pumunta para iligtas ang anak niya. Aray! Si! Tigil! Mga guwardiya. Ikulong si Li Huining sa bulwagan ng mga ninuno.
Kapag wala ang pahintulot ko, walang sino man ang dapat magpalabas sa kanya. Lolo, hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang sarili mong apo. Lolo! Patriarka? Kung gayon, kayong lahat, Umalis kayo. Simula ngayon ayaw ko nang makita ang sino man sa inyo dito. Umalis kayo. Lolo, ayos ka lang ba? Ang mga duwag na ito, ang pag-iingat sa kanila ay paghahanap lang ng gulo. Xiaonan, dahil sa iyo ngayon, iniligtas natin ang pamilya nating mga Li sa malaking krisis na ito. Lolo, kahit asawa ko siya, pamilya tayo, kaya wag na tayong magpakapormal. Ang totoo lang, ang pamilya Wang ay nangingibabaw na sa Jiangzhou sa loob ng napakaraming taon. Sa likod nila, malamang may isang malakas na tao. Ang taong iyon ay tiyak na may kaugnayan sa usaping iyon ng pamilya Ye mula sa mga nakaraang taon. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang ginagawa ko. Pamilya Wang, oras na para maningil para sa aking mga magulang. Chen-nan, handa na ang hapunan. Darating na. Ay, ang daming putahe. Wow, ang bango. Hehe. Hindi ko alam na kaya mo pala. Hindi ba ako mukhang mabait na asawa? Maupo ka. Si. Alin ang susubukan? Ha. Kumusta? Emhem. Talaga? Unang beses ko magluto. Pasensya. Okay ka lang. Pasensya. Masyado kong inasinan. Ayos lang. Uy, may una sa lahat. Haha. Tara, Ino. Chen-nan, salamat. Kung hindi mo tinulungan si Lygia, katapusan na ni Lygia ngayon. Hi, para sa iyo to. Hindi ako marunong uminom. Hi. Wow. Ang sarap. Wow. So, ano ang mga plano mo ngayon? Plano? Plano kong manatili sa pamilya Li sandali para alamin ang nangyari sa mga magulang ko at saka babalik sa bundok para alagaan ang master ko. Hi. Alam ko na. Anong sinabi mo? Oh, wala. Oo nga pala. Kailan pa kayo naging magkaibigan ni Huang Hao? Magkaibigan na kayo? At, Siya. Uy. Sasabihin ko sa'yo, puro personal charm yan. Ang kaibigan mong iyon ay sikat sa mga lalaki at babae. walang hiya. Chen-nan? Medyo tradisyonal akong babae. Imposible. Si. Si. Pero ito lang ha. Binigyan kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Amo, inutusan ninyo kaming hanapin ang batang iyon mula sa Tianyuan Mountain. Hindi pa rin namin siya nahahanap. Mga tanga kayo. Hindi ninyo man lang mahanap ang isang batang lalaki. Bakit ko pa kayo pinanatili, mga walang kwenta? Amo,
Wala kayong binigay na larawan, at walang kapaki-pakinabang na impormasyon. Napakahirap talagang hanapin siya para sa amin. Bukod dito, amo, bakit nga ba namin hinahanap ang batang iyon? Kapag may ginagawa ang masamang hari, bakit pa kami makikialam? Ituloy nyo ang paghahanap ngayon din. Opo, amo. Hoy! Wanglong! Wanglong! Ah! Hoy! Li Yunshan. Ako ito. Li Yunshan, bakit wala ka sa inyong compound ng Li? Anong ginagawa mo sa bahay namin ng Wang? May masamang nangyari. Nahuli si Young Master Wang. Ano? Sinong batang walang modo sa Jiangzhou ang may kapal ng mukha na manggulo sa anak kong babae? Bumaba ang batang iyon mula sa bundok. Pinangalan ng Chen Nan. Nabaliw ang matandang amo natin at ginawa siyang manugang ng kanyang apo. Nais ng batang amo na ipagtanggol si Huining. Ngunit ang hamak na iyon ay walang takot sa batang amo o sa pamilya Wang, kaya nauwi sa pagkakahuli ang batang amo. At nagbanta pa siyang ikaw mismo ang kailangang pumunta. Kung hindi, nasa panganib ang buhay ng batang amo. Buwisit. Bumaba siya mula sa bundok. Hoy, amo, ang lalaking iyon. Itanong ko lang, bumaba ba siya mula sa Tianyuan Mountain? Tianyuan Mountain? Hindi ko maalala. Amo, kung gayon, tayo. Gusto niyang pumunta ako sa kanya ng personal? Ang kapal ng mukha niya. Sabihan mo si Old Zhao na sumama sa akin para makipagkita sa kanya. Kuya, ibig kong sabihin, matagal nang tahimik ang mga Wang. May binabalak ba silang masama? Mas natatakot ako na hindi nila gagawin. Dito mismo. Lakasan mo. Kuya, pero nag-aalala ako. Ibig kong sabihin, si Wang Wenyu, ang tanging anak ng mga Wang. Paano kung masyado natin silang itulak? Kung takot ka, umalis ka na. Paano ko magagawa yon? Ang respeto ko sa iyo, kuya, ay umaagos na parang malakas na ilog. Kuya, gusto mo? Oo naman. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang tunay na pakikipaglaban. Panoorin mong mabuti, malinaw. Kuya, hindi mo ba ako matuturuan ng mas magandang galaw? Bata, ang kapal ng mukha mo. Pinalo mo ang anak ko? Ako si Wang Tianba. Ang anak mo ang lumapit at humingi ng palo. Kung hindi ko siya sinaktan, magiging kawalang galang sa iyo iyon. Taga Tianyuan Mountain ka ba? O, mukhang matagal mo na akong inimbestigahan. Kaya talagang ikaw? Matagal na kitang hinahanap. Nakakatawa, hinahanap din kita. Pinatay mo si Tiyong, ika-4, hindi ba? Ano? Kaya mong tumanggap ng mas maraming palo kaysa sa kanya. At lalo ka pang mayabang. Buwisit. Yeah. Bata, madumi kang maglaro? Gago ka? How? Natutunan mo na? Diyos ko, kuko ng dragon! Amo, hindi na record yan. Ulit. Tangina, gusto mo bang mamatay? Aray, Amo, ako na. aray, aray. Aray, aray. Aray ko. Halika rito. Halika rito. Sabi ko, halika rito. Matanda, ano bang itinatanong ko sa'yo? At ano ang sagot mo? Ikaw, ano bang gusto mong itanong? Una, ang masaker sa pamilya gaano kalaki ang pagkakasangkot ng pamilya mo? Pangalawa, pinatay mo ba ang mag-asawang Pangatlo, sino ang nasa likod mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung bakit mo ito itinatanong. How? Bibilang ako hanggang 3 ngayon. Kung hindi ka sasagot, mapapahamak ka tulad niya. 3. Kinongwu.
Noon, ang aming pamilyang Wang ay hinahabol lang ang negosyo ng pamilyang Ye. Kami ay gumagawa lamang ng mabibigat na trabaho. 2. Ang pagkamatay ni Ginoong Ye ay walang kinalaman sa akin. Hindi ko siya ginalaw. 1. Amo, ikaw. Patayin mo na lang ako. Hindi ko kayang sagutin ang ikatlong tanong. Hindi ka takot mamatay. Kung patayin mo ako lang ang mamamatay. Kung sasabihin ko kung sino ang nasa likod nito, mamamatay ang buong angkan kong libo-libo. Sino ang nanakot sa iyo ng ganyan? Ang taong yon, ang kapangyarihan niya ay walang hangganan. Minsan, 10 iginagalang na mandirigma ang humabol sa kanya at lahat sila ay namatay. Ibukas mo ang bibig mo. Tigil, 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 tigil. 3 araw na lang ang natitira sa iyo. Hanapin mo siya. Gusto ko siyang makita. Umalis ka. Huiran, ikaw at si Chen Nan kamakailan. Hanggang saan na ba? Kayong dalawa, nagawa niyo na ba? Hehe. Anong pinagsasabi mo? Paano naman namin? Ikaw, na-inlove ka na ha? Ako, si Huiran, nakakita na ng lahat ng uri ng lalaki. Tsaka, siya, ay hindi ko tipo. Talaga? Hindi ba iyon si Wang Tianba, ng pamilyang Wang? Hala, nandito sila para kay Chen Nan. Chen Nan. Chen Nan, Ha? Huiran, anong ginagawa mo dito? nakita ko lang napaparating ang pamilyang Wang. Wala akong ginagawa sa'yo. Uy, ayos lang ako. Uy. Sinong nagsabi kanina, hindi ko siya tipo. Tapos, nang magkaproblema siya, nagpanik ka. Huiran, wag mong sabihin na ikaw. Hindi ako. Hindi kita gusto. Nag-aalala lang ako bilang kaibigan. Huwag mo akong intindihing mali. Kay kuya, A8, anong klaseng relasyon to? Chen Nan, malalim ang ugat ng pamilyang Wang. Sa kapangyarihan nila, hindi nila ito palalampasin. Tapusin mo ito kaagad. Ayaw mong si Huiran, na nag-aalala araw-araw, di ba? Huwag kang mag-alala, malapit nang malutas ang lahat. Maestro, Dali. anong nangyayari? Umupo. Dali, bigyan mo ako ng baso ng tubig. Dali. Tama na. Maestro, ganito kasi, narinig ko na ang lahat, sobrang kakaiba ng lalaking iyon. Maestro, uminom ka ng tubig. Dahan-dahan lang. Ay. Seryoso, buwisit na hayop iyon. Maestro, nasa kamay pa nila ang batang amo. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Wala. Maestro, pakiusap, kumalma ka. 3 araw na lang ang natitira sa'yo, pero tayo. Ikaw? Sumama ka sa akin. Tulungan mo akong bumaba. Saan tayo pupunta? Hoy! Tinapat mo ako. Guro, tingnan mo, lugar ba to para sa isang lalaki? Hay! Pumunta ka roon. Pumunta ka at tingnan.
Aray. Pumasok ka dito. Ah. Ginoo, natagpuan ko ang natitira sa pamilya Ye na hinahanap ninyo, itong bata, na nagngangalang Chen-nan. Ngayon nasa bahay ng pamilya Li siya. Haha! Kaya ang natitira sa pamilya Ye ay buhay talaga. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maaaring magkamali. Paulit-ulit akong tinatanong ng batang ito tungkol sa nakaraan ng pamilya Ye at tungkol sa Demon Realm. Hahaha! 20 taon na ang nakalipas, lihim kong sinanay ang pamamaraan ng pamilya Ye. Ngunit dahil nagkasalungatan ang mga dugo, nagulo ang aking chi at nauwi ako sa ganitong kalagayan. Kaya wala akong nagawa kundi ang magtago dito. Ang dugo lamang ng pamilya Ye ang makapagpapagaling sa aking mga sugat. Akala ko, napuksa ko na ang lahat ng Ye, walang natirang dugo para sa akin. Hindi ko alam. Buhay pa pala ang anak ng mag-asawang Ye. Talagang hindi ako pababayaan ng langit na mamatay. Talagang malakas ang batang iyon. Pati si Zhao Jingcheng ay napilay niya. Natatakot ako. Ako? Malalakas ang mag-asawang Ye. Ngunit namatay pa rin sila sa aking mga kamay. Ginoo, siya, utang niya lahat ito. Bakit ko nararamdaman na may mali? Tinawag tayo ni Lolo, kaya malamang may dahilan. Nasaan siya? Hahaha, nandito si Xiaonan. Halika, umupo ka. Haha, umupo, pakiusap. Lolo, bakit mo kami agad pinapunta rito ni Huiran? Anong nangyayari? Ngayon, nagtimpla ako ng isang tsarera ng piling tsaa. Ikaw at ako, dahan-dahan nating tikman. Magkwentuhan tayo. Mayroon din akong gustong pag-usapan sa iyo. Sige, walang problema. Ito ay tsaa ng Longjing na inani bago umulan. Lolo, ito ang unang ani ng tsaa ngayong taon, di ba? Hahaha, ikaw lang ang may ganyang matalas na pangamoy, Xiaonan. Tikman mo. Wow, Lolo, talagang gumastos ka ng malaki dito. Haha, Tikman ko nga. eto. Lolo, bakit ang pula ng mata mo? Tapos na ako, tumatanda na ako, bumibigay na ang katawan ko. Siguro, nakakuha ako ng sipon kagabi. Huwag kang mag-alala, laging mahina ang katawan ni Lolo. Ipapatingin ko siya sa doktor mamaya. Haha, tama na. Sige, wala lang iyon. Halika, tikman mo itong tsaa. Hindi na masarap kapag lumamig. Si. Anong nangyari? Ah? Ha? Chen-nan, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Itong tsaa, may lason. Ano? Hindi ka ang matanda. Sino ka? Haha, ipag, mabilis ka. Sayang. Ang tsaa na ito, pumasok na sa tiyan mo. Wala nang atrasan. Haha. Lolo. Lolo. Chen-nan, bakit ka nilason ni Lolo? Ito ang karayom na kumukontrol ng kaluluwa. May kumukontrol sa kanya. Chen-nan. Chen-nan. Chen-nan, ayos ka lang ba? Huiran! May mali. Nandito na si Wang Tianbao at ang mga tauhan niya. Amo, sa pagkakataong ito, may dala siyang matandang lalaki. Mukhang mahirap kalabanin. Ako na ang bahala. Anong ibig mong sabihin? Aalis? Nalason na si Chen-nan. Maghanap kayo ng paraan para maantala sila. Alam kong may sikretong antidote ang pamilya. Li sa ilalim ng lupa, kaya nitong gamutin ang kahit anong lason. Dadalhin ko siya doon ngayon. Babalik ako agad. Tara na.
Isuko ninyo ang anak ko at si Chen Nan. Wang Tianbao, gusto mo ang batang Wang? Maibibigay ko? Pero kung gusto mong saktan si Chen Nan, hindi pwede. Ikaw, bastos kang anak ng hari. Mamamatay din si Chen Nan. Kung naghahanap ka ng kamatayan, huwag mong sisihin ako kung wala akong respeto sa inyong maharlikang pamilya. Hanapin ninyo sila. Lusob. Sinong mga has na kumilos? Ang yabang mo. Maghanap. Ibaliktad nyo ang lugar na ito kung kinakailangan, pero hanapin ninyo siya. Siguradong hindi pa siya malayo. Opo. Chen Nan, manatili ka sa akin. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Sa tingin ko ito ay maituturing na. Namamatay ng bata. Chen Nan, huwag mong sabihin yan. Mamamatay na ako. Mag-ingat ka. Hairan, huwag kang umiyak. Hindi mo ako pinakasalan. Kaya hindi ka pabalo. Sayang. Gusto talaga kita. Hindi ito ang oras para diyan. Nagbibiro ka pa. Lahat tayo ay mamamatay balang araw. Kapag namatay ako, pwede kang makahanap ng mabuting lalaki at pakasalan siya. Hindi ko na makukuha ang pagkakataong iyon. Hindi ako magpapakasal. Hindi ako magpapakasal kahit kanino. Siguradong may paraan. Hiram, ang lason na ito ay Fenyang Si. Ang pinakamakapangyarihang lason ng yang sa mundo, walang lunas. Dapat may paraan. Walang lason na hindi kayang gamutin. Laging may paraan. Laging may paraan. May paraan. Ngunit ang tanging paraan ay ang maghanap ng isang tao. Sa taong yin, buwan ng yin, araw ng yin, oras ng yin. Ipinanganak na may 9 yin na katawan. Sa pamamagitan lang ng pagbabalanse ng yin at yang ito malulutas. Ako ay isang 9 yin na katawan. Anong sabi mo? Chen Nan, ibibigay ko sa'yo ang aking unang beses. Hindi ko ito pagsisisihan. Master Xiao, naghanap ako sa buong Li Estate. Pero wala talaga ang batang iyon. Hanapin. Kung hindi ninyo siya mahanap, mamamatay kayong lahat. Sana hindi kayo magalit, Master. Kontrolado na namin ang buong Li Estate. Kahit na tumakas ang batang iyon, bumalik siya. Tama.
Imposible. Paano niya nakuha ang payong Fenyang? Bata, mahirap kang patayin. Alam kong ililigtas tayo ni Kuya. Gino, ang kanyang lakas ay hindi masukat. Ikaw, mas mabuting tumakbo ka na. Nandito ka ngayon para makipag-areglo sa akin. Wala silang kinalaman dito. Pakawalan mo sila. Bata, nakapasok ka mismo sa ating bitag at gusto mo pa ring pakawalan namin sila? Kung pinatay mo ako noon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito ngayon. Iniwan kitang buhay at humihinga ka pa. Perpekto, bukas, sabay nating aayusin ang lahat ng lumang at bagong alitan. Ngayong nandito ang masamang hari, tingnan natin kung sino ang makikipag-areglo kanino. Ikaw na maliit na tampalasan. Sa wakas, nahanap na kita. Matandang gago ka. Sa wakas lumabas ka rin. Ipatumba siya. Hindi masama. Iyan ang anak ng dalawang iyon. Iyan na nga. Shennan, Naalis ko na ang lason, pero barado pa ang chi at dugo ko, kaya hindi ko siya kayang harapin ng direkta. Ikaw na gago. Nasa tuktok na ako ng Marshall Saint 10 taon na ang nakalipas at isang hakbang na lang ako mula sa antas ng santo. Kung haharapin mo ako, malayo ka pa rin. Ha 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 ha. Gusto mong maghiganti? Wala kang tsansa. Hindi ako makapaniwala. Ipapakita ko sa iyo ang sikretong teknik ng pamilya Ye. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Alam mo ba, ang esensya ng dugo ng pamilya Ye ninyo ay talagang masarap. Aha. Shennan, Masyado ka pang bata para kalabanin ako? Ang hampas ng palad na ito ay ang sarap. Barado ang kiko at miserable ako. At ikaw pa ang nag-alis nito, matandang gago ka. Ngayon, seryoso na ako. Imposible ito. 10 taon akong nagsanay at hindi kailanman nakalampas sa kaharian ng Wushan. Paano mo nagawa iyon? Ayokong gamitin ito, salamat sa payong ng Fenyang. Alam mo ba kung ano ang henyong isa sa 10,000? Hindi o hindi. Hindi ako matatalo sa hamak na tulad mo. Ang buong pamilya mo ay dapat mamatay. Ang mga sining ng demonyo ng pamilya mo ang gumawa nito sa akin. Noong panahon na iyon, binabalak mong patayin ang mga magulang ko. At sa pilitang kinuha ang mga sining ng Ye mula sa kanila. Lahat ng ito ay kabayaran mo. Hoy, kapatid. Kasalanan ko iyon noon. Tito mo pa rin ako. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Kung pakakawalan mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Noon, hindi mo ba naisip na hayaang mabuhay ang mga magulang ko? Nanay, ang paghihiganti ko ay sa wakas na kumpleto na. Pare, pasensya na. Maawa ka sa akin. Pakiusap, maawa ka sa akin. Pasensya na, pare. Pasensya na talaga, pare. Pakawalan mo sila. Sige, pare. Bilisan mo. Pakawalan mo sila. Dali na.
Layas. Si. Huiran. Chennan. Galing. Ayos naman ang lahat. Pare, ang galing mo. Ikaw. Mag-isip ka, di mo ba nakikitang abala ko? Xiaoxu, ayos ka lang? Ayos lang ako. Hanapin ang lunas. Nasaan ang lunas? Ang kulit mo. Xiaoran, Xiaonan. Paano kung kumuha na kayo ng lisensya sa kasal ngayon at ikasal na kayo bukas? Ano sa tingin ninyo? Kailangan pa naming bumalik sa bundok. Bukas, ibababa ko ang guro ko para samahan si Lolo. Ikakasal na ako,